Sinungaling! Ang salitang iyon ay tumama kay Arabella na parang isang sampal. Napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng maliit at nababakbak na lamisang kahoy, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa loob ng kanyang dibdib. Sa harap niya, isang babaeng nasa edad 40, nakasuot ng mga alahas na kumikinang kahit sa ilalim ng madilim na tolda, ay nakatitig sa kanya ng may pagkasuklam. 500 piso para sa mga kasinungalingan mo, dagdag pa ng babae, ang boses ay tumataas. Sabi mo may babae ang asawa ko. 1 linggo na akong hindi pinapatulog ng mga hula mo. Pinagpawisan ng malamig ang mga palad ni Ara. 500. Iyon na sana ang pambili ng gatas ni Lito para sa 1 linggo, at marahil pambili na rin ang gamot para sa ubo nitong hindi gumagaling. Hindi siya pwedeng mabigo. Hindi ngayon. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Tiningnan niya ang mga barahang nakalatag sa mesa, ang tore, ang diablo, ang 3 espada. Mga barahang nagsasabi ng kapahamakan. Ngunit hindi ang mga baraha ang kanyang sandata. Ang tunay niyang sandata ay ang kanyang mga mata. Hindi po ako nagsisinungaling, ma'am, sabi ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit matatag. May babae nga po. Pero hindi niyo siya karibal. Kumunot ang noo ng kliyente. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang itinuro ni Ara ang daliri ng kliyente. Nakikita niyo po ba ang marka sa daliri ninyo? Ang bakas ng isang singsing na wala na dyan ngayon. Napansin niya iyon kanina pa, isang maputlang linya sa balat na nangungusap ng isang mahabang pagsasama. At ang babae pong nakita ko sa baraha, patuloy ni Ara, ay mas bata, masaya, at suot niya ang singsing na katulad ng sa inyo noon. Hindi po siya kabit ng asawa niyo. Siya po ang bago niyang asawa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang galit sa mukha ng babae ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla, at pagkatapos ay ng isang mapait na pagtanggap. Hindi na ito nagsalita. Kumuha ito ng 500 piso mula sa kanyang pitaka, ipinatong sa mesa, at mabilis na tumalikod at naglakad palayo, na wala sa karamihan ng tao sa Quiapo. Napabuntong hininga si Ara, naramdaman niya ang pagod sa kanyang buong katawan. Tagumpay, pero isang tagumpay na lasang abo. Tiniklop niya ang pera at inilagay sa kanyang bulsa, kasabay ng pagtiklop sa kanyang konsensya. Kinagabihan, sa kanilang maliit na kwartong inuupahan, pinagmasdan ni Ara ang kanyang anak na si Lito habang ito'y mahimbing na natutulog. 5 taong gulang pa lamang, ngunit sa kanyang mga mata, si Lito ang kanyang buong mundo. Hinaplos niya ang buhok ng anak, ang mga daliri niya inanginginig pa rin mula sa tensyon kanina. Para sa iyo, anak. Para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Bumulong siya sa hangin. Hindi habang buhay, anak. Aalagaan ka ni mama. Bibigyan kita ng magandang buhay. Kinabukasan, habang abala si Ara sa pag-aayos ng kanyang mga baraha sa pwesto niya, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa hindi kalayuan. Bumaba mula rito ang isang babaeng nasa edad na, elegante sa kanyang suot na bestida, ngunit mailungkot sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng kanyang mamahaling salamin. Kasunod niya ay isang lalaking mas bata, matangkad at nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang lahat sa paligid. Sila ay lumapit sa kanyang mesa. Ikaw ba si Ara, ang manghula? Tanong ng matandang babae, ang boses ay mahinahon. Tumango si Ara. Ako nga po. Gusto kong magpahula, sabi ng babae, umupo ito sa silyang nakalaan para sa mga kliyente. Ang lalaking kasama nito ay nanatiling nakatayo sa likod, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa at tila pangmamaliit. Naramdaman ni Ara ang titig nito na parang mga karayom. Inilatag ni Ara ang mga baraha. Handa na sana siyang sabihin ang mga karaniwang linya, swerte sa negosyo, mag-ingat sa kalusugan. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng babae, may ibang bagay siyang nakita. Isang kalungkutan na mas malalim pa sa karagatan. Bumunot siya ng 3 baraha. Kinuha niya ang mga iyon at tinitigan. Pagkatapos ay tinitigan niya ang babae. Ma'am D. Nagsimula si Ara, ang kanyang boses ay mas mahina ngayon, mas personal. Ang mga baraha hindi po ginto o kayamanan ang sinasabi nilang hinahanap ninyo. Nagulat ang babae. Ang lalaki sa likod niya ay bahagyang umubo, isang tunog ng pagkainip.
Ang hinahanap ninyo, patuloy ni Ara, naramdaman niyang ito ang tamang sabihin, ang totoong sabihin. Ay isang kaibigan. Isang taong makikinig sa inyo sa loob ng isang malaki at malungkot na bahay. Ang mga mata ng matandang babae ay biglang nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, at isang butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mata. Tama na yan, Mama, mabilis na sabi ng lalaki, lumapit ito at hinawakan ang braso ng ina. Ang boses niya ay maihalong inis at pag-aalala. Huwag kayong maniwala sa mga manggagamit na ito. Ngunit hindi siya pinansin ng matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Ara, puno ng pagkamangha at isang bagong tuklas na emosyon. Hinawakan niya ang kamay ni Ara sa ibabaw ng mesa. Malamig ang kamay nito, ngunit ang hawak ay mahigpit. Huwag mo siyang pakinggan, bulong ng babae, ang tingin niya ay hindi inaalis kay Ara. Huminga siya ng malalim, tila gumagawa ng isang desisyong magpapabago sa lahat. Gusto kong maging kaibigan kita, sabi ni Doña Elvira de Villa, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng determinasyon. Halika sa bahay. Babayaran kita ng maayos. Marco, ihinto mo ang sasakyan. Ang utos ni Doña Elvira ay bumasag sa mabigat na katahimikan sa loob ng kanilang sasakyan. Hindi lumingon si Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay bahagyang lumitaw. Mama, uuwi na tayo, sagot niya, ang boses ay pilit na pinapakalma. Sabi ko ihinto mo, pag-uulit ng kanyang ina, may diin sa bawat salita. Sa salamin, nakita ni Marco ang refleksyon ng kanyang ina. Nakatingin ito sa labas ng bintana, pabalik sa direksyon ng maliit na tolda kung saan nila iniwan ang babaeng iyon. Ang manghula. Ang manggagamit. Napapikit si Marco sa inis. Hindi niya maintindihan. Ang kanyang ina, isang matalinong babae na nagpatakbo ng kalahati ng kanilang negosyo sa loob ng maraming taon, ay bigla na lang nagpauto sa isang babaeng ang tanging puhunan ay mga baraha at matatamis na salita. Mama, hindi niyo ba nakikita? Isa lang siyang oportunista, sabi ni Marco, hindi na napigilan ang iritasyon sa kanyang boses. Nakita niyang mayaman kayo, kaya sinabi niya ang mga bagay na gusto niyang marinig ninyo. Ganyan ang modus nila. Hindi, mariing sabi ni Doña Elvira, lumingon na ito sa kanya. Walang sinuman, Marco. Walang sinuman ang nakapagsabi sa akin yon. Ni ikaw. Natigilan si Marco. Ang huling dalawang salita ay tumusok sa kanya. Paano niya nalaman ang tungkol sa kalungkutan? Tanong ng kanyang ina, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi iyon isang bagay na makikita mo lang sa suot o sa alahas. Iyon ay isang bagay na nararamdaman. Huminga ng malalim si Marco. Naalala niya ang mga nakaraang buwan. Ang kanyang ina na madalas nakatingin sa malayo habang nagkakape sa hardin. Ang mga gabing nakikita niya itong mag-isang nanonood ng telebisyon sa napakalaking sala. Ang unti-unting pagkawala ng kislap sa mga mata nito mula nang pumanaw ang kanyang ama. Alam niyang malungkot ang kanyang ina. Ngunit ang aminin ito at ang marinig ito mula sa bibig ng isang estranghero mula sa Quiapo ay ibang usapan. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Hindi ko kailangan ng manghula para sabihin sa akin na kailangan kong alagaan ang sarili kong ina, mahinang sabi ni Marco, mas para sa sarili niya kaysa kay Doña Elvira. Nang makarating sila sa kanilang mansyon sa Alabang, ang naglalakihang gate ay bumukas na tila isang tahimik na pagbati. Sinalubong sila ng kanilang mga katulong at ng kanilang driver at bodyguard na si Leo. Leo, tawag ni Marco nang makababa siya ng sasakyan. Sir, magalang na sagot ni Leo, lumapit ito agad. Tiningnan ni Marco ang kanyang ina na dire-diretso nang pumasok sa loob ng bahay, hindi man lang siya nilingon. Bumuntong hininga si Marco bago bumaling ulit kay Leo. Kilala mo ba ang lugar ng mga manghula sa Quiapo? Tanong ni Marco, ang boses ay mahina at seryoso. Opo, sir. Madalas po doon, sagot ni Leo. May isang babae doon. Pangalan niya ay Ara, sabi ni Marco. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa kanya. Kung saan siya nakatira, kung sino ang mga kasama niya, kung ano ang mga ginagawa niya. Pero gusto kong gawin mo ito nang hindi kanya napapansin. Maliwanag? Masusunod po, sir, sagot ni Leo, walang bakas ng pagtataka sa kanyang mukha. Tila sanay na siya sa mga ganitong utos. Pumasok si Marco sa mansyon.
Ang lamig ng aircon ay sumalubong sa kanya, ngunit mas malamig pa ang naramdaman niyang tensyon sa pagitan nila ng kanyang ina. Nakita niya itong nakaupo sa isa sa mga sofa sa kanilang malawak na sala, nakatingin sa kawalan. Mama, pag-usapan natin to, sabi ni Marco, lumapit siya at umupo sa tapat nito. Hindi tama to, inuwi niyo ang isang estranghero sa buhay natin dahil lang sa ilang salita. Tumingin sa kanya si Doña Elvira, at sa unang pagkakataon sa buong araw, nakita ni Marco ang pagod sa mga mata nito. Marco, anak. Alam kong iniisip mo na matanda na ako at madali ng maloko. Pero sa buong buhay ko, ngayon lang may isang taong tumingin sa akin at nakita ang totoo kong nararamdaman, hindi ang pangalan o ang pera ko. Dahil iyon ang trabaho niya, Mama. Mambasa ng tao. It's a trick to performance, jit ni Marco. Kung isa man iyong performance, mahinahong sagot ni Doña Elvira, iyon ang pinakamakatotohanang napanood ko sa buong buhay ko. At kailangan ko iyon ngayon. Hindi na nakasagot si Marco. Paano niya sasabihin sa ina na nabigo siyang ibigay ang isang bagay na kayang ibigay ng isang manghula sa Quiapo? Sa sumunod na araw, habang pauwi si Marco mula sa isang meeting, napadaan siya sa isang pamilyar na lugar. Isang kanto na hindi kalayuan sa simbahan ng Quiapo. Natigilan siya nang makita ang isang pamilyar na figura. Si Ara. Nakatayo ito sa gilid ng daan, katabi ng isang maliit na sto ng fishball. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang maliit na batang lalaki. Nakayuko si Ara, pinupunasan ng kanyang panyo ang madungis na bibig ng bata. Pagkatapos, tumawa siya habang kinikiliti ito, at ang halakhak ng bata ay umalinggaw, puno ng purong kaligayahan. Mula sa loob ng kanyang malamig at mamahaling sasakyan, pinanood ni Marco ang eksena. Nakita niya ang pagmamahal sa bawat kilos ni Ara, isang pagmamahal na hindi peke, isang pagmamahal na hindi mababayaran ng pera. Ito ang babaeng inaakusahan niyang manggagamit. May kung anong kumirot sa dibdib ni Marco. Isang komplikadong emosyon na hindi niya mapangalanan. Pagkainis, dahil nasisira ang teorya niya tungkol sa babae. Pagkalito, dahil ang babaeng kaharap niya ngayon ay ibang-iba sa babaeng nasa isip niya. At may isa pa isang bagay na hindi niya maamin. Paghanga. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho, ngunit ang imahe ni Ara at ng anak nito ay nanatili sa kanyang isipan. Pagdating niya sa kanyang opisina sa bahay, hindi siya mapakali. Ang utos niya kay Leo ay tila hindi na sapat. Ang pag-aalala niya para sa kanyang ina ay nahaluan na ngayon ng isang matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Sino ka ba talaga, Arabella Santos? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa makita niya ang isang pangalan. Miguel. Idinayal niya ang numero. Miguel, sabi ni Marco nang sagutin ang tawag. It's Marco. Kailangan ko ng pabor. May narinig siyang mahinang tawa sa kabilang linya. Di Villa. Of course. Ano na kailangan ng isang arkitekto sa isang private investigator? May nawawala bang blueprint? Mas seryoso kaysa doon, sabi ni Marco, diretsahan. I need a background check on someone. Isang babae. Her name is Arabella Santos. Naglalagi sa Quiapo. Natahimik ang kabilang linya. CJ. I-text mo sa akin ang lahat ng detalye. You'll have it in a day or two. Thanks, Miguel. I owe you one. Ibinaba ni Marco ang telepono. Tumingin siya sa bintana, sa malawak na hardin ng kanilang mansyon. Pakiramdam niya ay muli niyang hawak ang kontrol. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Bakit niya ginagawa ito? Para ba talaga ito sa kanyang ina? O para na rin sa sarili niyang kapayapaan ng isip na ginugulo ng isang babaeng may malulungkot na mata at isang anak na may masayang tawa? Ang alok ni Doña Elvira ay umalinggaw sa isipan ni Ara sa loob ng 2 araw. Parang isang musikang hindi niya mapatigil, minsan ay tunog ng isang matamis na pangarap, minsan naman ay tunog ng isang mapanganib na babala. Maging kaibigan ko. Babayaran kita ng maayos. Nakaupo si Ara sa gilid ng kanyang kama, pinagmamasdan si Lito na abala sa pagguhit sa isang pirasong papel, gamit ang mga pira-pirasong krayola. Ang ubo nito ay tila lumalala at ang pambili niya ng gamot ay paubos na.
Ang perang bigay ng kliyente niya noong isang araw ay naipambayad na niya sa upa. Ang pride, ang pagmamalaki sa sarili, ay isang luho na hindi niya kayang panindigan ngayon. Ang takot niya sa mga mayayaman, ang takot niyang muling mapaglaruan, ay kailangan niyang isantabi. Ang kinabukasan ni Lito ang nakataya. Huminga siya ng malalim at kinuha ang card na iniabot sa kanya ni Doña Elvira. Isang pangalan. Isang numero ng telepono. Isang desisyon. Hello, anak, sabi niya kay Lito, hinaplos niya ang buhok nito. Gusto mo bang mamasyal? Sa isang malaking bahay na parang palasyo. Nag-angat ng tingin si Lito, ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa. Talaga po, Mama? May malaking garden po doon. Tumango si Ara, pilit nang umingiti. Anak. Isang malaking garden. Isang oras ang lumipas, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa eskinita kung saan sila nakatira. Si Leo, ang driver na tahimik, ang sumundo sa kanila. Habang nagmamaneho ito, paminsan-minsan ay sumusulyap si Leo kay Ara sa rearview mirror. May kung anong kakaiba sa tingin nito, isang kislap ng pagkakilala, na mabilis ding nawawala at napapalitan ng kaba. Hindi ito pinansin ni Ara, abala ang kanyang isip sa naglalakihang mga bahay na kanilang nadadaanan. Nang bumukas ang gate ng mansyon ng mga De Villa, halos mapanganga si Lito. Para silang pumasok sa ibang mundo. Isang mundong malinis, tahimik, at puno ng mga bagay na sa panaginip lang niya nakikita. Sinalubong sila ni Doña Elvira sa may pinto, ang mukha nito ay nagliwanag nang makita sila. Mabutit dumating ka, Ara. At sino itong kasama mo? Si Lito po, anak ko, nahihiyang sagot ni Ara. Napakagwapong bata, sabi ni Doña Elvira, yumuko ito para maging kapantay si Lito. Halika, Lito. Marami akong cake sa loob. Habang sinusundan ni Ara ang mag-ina papasok, naramdaman niya ang isang malamig na presensya. Nakatayo sa maihagdanan si Marco. Nakaputing t-shirt lang ito at shorts, ngunit ang tindig niya ay tila suot pa rin ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang tingin ay tumagos mula kay Ara hanggang kay Lito, na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanilang pagkatao. So, tinanggap mo pala ang alok, sabi ni Marco, ang boses ay walang emosyon, ngunit ramdam ni Ara ang panghusga sa likod nito. Kailangan ko ng trabaho, sir, sagot ni Ara, yumuko siya ng bahagya. Hindi ito trabaho, pagtatama ni Marco, bumaba ito ng ilang baitang sa hagdan. Ito ay isang kasunduan. At sa kasunduang ito, gusto kong malinaw ang isang bagay. Lumapit ito sa kanya, sapat na para maamoy ni Ara ang mamahalin nitong pabango. Huwag mong subukang gumawa ng kahit anong kalokohan dito. Huwag mong lokohin ang nanay ko. Dahil kung gagawin mo, ako mismo ang maglalabas sa iyo sa gate na yan. Itinaas ni Ara ang kanyang mukha, sinalubong niya ang matalim na titig ni Marco. Ang takot sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng tapang. Isang tapang na ipinanganak mula sa desperasyon. Nandito po ako para sa nanay ninyo, sir. At para sa anak ko, matatag niyang sabi. Wala po akong ibang intensyon. Tila nagulat si Marco sa kanyang pagsagot. Sandali silang nagkatitigan, isang labanan ng mga titig. Bago pa man ito makasagot, tinawag na sila ni Doña Elvira mula sa sala. Marco, Ara, halikayo. Naghihintay na ang merienda. Tumalikod si Marco nang walang imik at naglakad patungo sa sala. Habang papalayo ito, hindi sinasadyang napadako ang tingin ni Ara sa kanyang noo. Doon, sa ilalim ng sinag ng ilaw mula sa chandelier, nakita niya ito ng malinaw sa unang pagkakataon. Isang peklat. Isang manipis na linya ng balat na mas maputi kaysa sa kulay ng kanyang noo, bahagyang nakatago sa gilid ng kanyang buhok. Para siyang sinaksak ng yelo. Ang ingay ng mansyon ay biglang nawala. Ang halakhak ni Lito at ang boses ni Doña Elvira ay naging isang malayong ugong. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso, at ang tanging nakikita niya ay ang peklat na iyon. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, madilim, magulo at puno ng takot. Isang madilim na eskinita. Ang bigat ng isang katawan sa ibabaw niya. Ang sakit. At bago siya mawalan ng malay, isang anino ng mukha, at sa noo nito isang peklat na nagliliwanag sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Ara! Ayos ka lang ba? Ang boses ni Doña Elvira ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nanginginig siya.
Pinagpapawisan siya ng malamig. Oo po, ma'am. Ayos lang po, pilit niyang sabi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa likod ni Marco na ngayon ay papalayo na. Hindi. Hindi maaari. Sinampal-sampal niya sa isip ang sarili. Nagkakataon lang. Maraming tao sa mundo ang may peklat. Isa lang itong masamang alaala na pilit na naghahanap ng mukha. Sinubukan ni Ara na ngumiti at sumunod kay Doña Elvira. Umupo siya sa malambot na sofa, sa tabi ni Lito na masayang kumakain ng cake. Pinilit niyang makipag-usap, tumawa sa mga kwento ni Doña Elvira, at sagutin ang mga tanong nito. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa isang madilim na eskinita, 6 na taon na ang nakalipas. At sa isang peklat na ngayon ay nasa loob ng bahay kung saan siya magsisimulang magtrabaho. Isang pakiramdam na malamig at nakakakilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang lugar na dapat sana ay maging kaligtasan para sa kanya at sa kanyang anak ay bigla na lang naging isang kulungan na puno ng multo ng kanyang nakaraan. Naging isang kakaibang rutina ang mga sumunod na araw para kay Marco. Sa umaga, isa siyang abogadong nakikipag-usap sa mga kliyente at sinusuri ang mga blueprints. Sa hapon, pag-uwi niya, nagiging isa siyang tagamasid sa sarili niyang pamamahay. Ang paksa ng kanyang pagmamasid, si Arabella Santos. Hindi niya maipagkakaila, may kakaibang epekto ang presensya ni Ara sa mansyon. Ang dating tahimik na bahay ay nagkaroon ng tunog ng halakhak ng isang bata. Ang kanyang ina, na dati laging may bakas ng lungkot sa mukha, ay ngumingiti na ngayon ng mas madalas. Nakikita niya itong nakikipagkwentuhan kay Ara sa hardin habang nagkakape, o sabay silang nanonood ng mga lumang pelikula sa sala. Ngunit para kay Marco, ang bawat ngiti at bawat halakhak ay isang tanong na walang kasagutan. Totoo ba ito? O bahagi lang ng isang magaling na pag-arte? Isang hapon, habang papunta siya sa kanyang study, natigilan siya sa tapat ng library. Bukas ang pinto, at mula sa siwang, nakita niya si Ara at si Lito. Nakaupo sila sa sahig, napapalibutan ng mga librong pambata. Mama, dahan-dahang pagbaybay ni Lito, ang maliit nitong daliri ay nakaturo sa libro. Very good, anak, puri ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ito naman, basahin mo. B.A. Baba, ulit ni Lito, pagkatapos ay tumingin ito kay Ara. Mama, gusto ko pong maging kasing talino ninyo paglaki ko. Niyakap ni Ara ang anak. Mas magiging matalino ka pa kay Mama. Magiging arkitekto ka, tulad ni Sir Marco. Naramdaman ni Marco na tila may kung anong tumama sa kanyang dibdib. Ang imahe niya ng isang mapanlinlang na babae ay unti-unting nabubura at napapalitan ng imahe ng isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Ito ba ang babaeng pinagdududahan niya? Gayunpaman, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang reaksyon ni Ara nang una nitong makita ang peklat niya. Hindi iyon isang simpleng pagkagulat. Iyon ay takot. Purong takot. Isang gabi, habang naghahapunan sila, ikinuwento ni Doña Elvira ang ilang bagay na naibahagi sa kanya ni Ara. Alam mo ba, Marco, sabi ng kanyang ina. Hindi pala madali ang buhay ni Ara. Maaga siyang naulila. Nag-iisa siyang itinaguyod ang sarili niya hanggang sa dumating si Lito. Hindi niya ba nabanggit kung sino ang ama ng bata? Tanong ni Marco, sinubukan niyang gawing kaswal ang kanyang tono. Umiling si Doña Elvira. Hindi. At hindi ko na rin tinanong. May mga sugat na mas mabuting huwag nang galawin. Ngunit para kay Marco, ang sugat na iyon ay tila konektado sa peklat sa kanyang noo. Kinaumagahan, habang paalis si Marco, nasalubong niya si Leo na abala sa paglilinis ng sasakyan. Leo, may balita na ba? Tanong ni Marco. Sir, wala po akong makitang kakaiba kay Maam Ara, sagot ni Leo, hindi tumitingin sa kanya. Simple lang po ang buhay niya. Mula sa bahay, sa simbahan tapos sa pwesto niya. Pero may napansin po ako. Ano iyon? Lagi po siyang nakatingin sa inyo, sir. Pero kakaiba. Parang takot siya sa inyo, sabi ni Leo. Minsan, nakita ko siyang napahawak sa dibdib niya noong bigla kayong dumaan sa likod niya. Tumango si Marco. Ang sinabi ni Leo ay nagpatibay lang sa kanyang hinala. May tinatago ang babaeng ito. Isang bagay na may kinalaman sa kanya.
Pagsapit ng hapon, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang tawag, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Miguel. Marco, I have the info. It's clean. Walang criminal record, walang utang. Pero may isa akong nalaman. She gave birth to her son 6 years ago. Walang pangalan ng ama sa birth certificate. Sabi ng mga kapitbahay, may nangyaring aksidente sa kanya bago siya nabuntis. She never talks about it. 6 na taon. Nabitawan ni Marco ang ballpen na hawak niya. 6 na taon. Ang mga salitang iyon ay umikot-ikot sa kanyang utak. Dahan-dahan niyang hinawakan ang peklat sa kanyang noo. Naalala niya ang gabing iyon, ang sakit, ang pagkahilo, ang paggising sa ospital na may malabong alaala. Sinabi ng mga doktor na nabagok ang ulo niya, marahil sa isang hold-up. Walang nakita, walang naaalala. 6 na taon na ang nakalipas. Ang parehong taon kung kailan ipinanganak si Lito. Ang parehong taon kung kailan nagkaroon ng aksidente si Ara. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang study. Sa hardin, nakita niya si Ara na masayang tinuturuan si Lito kung paano magdilig ng mga halaman. Ang babaeng unti-unti niyang hinahangaan ay siya ring babaeng pinagmumulan ng isang nakakakilabot na misteryo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi na ito simpleng pagdududa. Ito ay isang koneksyon. Isang madilim at nakakatakot na koneksyon na hindi niya maintindihan. Ang telepono sa kanyang mesa ay muling tumunog. Ang kliyente niya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang malaman ang katotohanan. Ang katotohanan na tila nakatago sa ilalim ng peklat sa kanyang noo. Bawat gabi, ang mansyon ng mga De Villa ay nagiging isang entablado para sa mga bangungot ni Ara. Sa kanyang pagtulog, bumabalik siya sa madilim na eskinita. Naririnig niya ang sarili niyang mga sigaw, nararamdaman niya ang magaspang na pader sa kanyang likuran at ang bigat ng isang katawan na dumadagan sa kanya. At sa tuwing susubukan niyang aninagin ang mukha ng halimaw, ang tanging nakikita niya ay isang peklat na kumikinang sa dilim. Nagigising siyang humihingal, ang lalamunan ay tuyo, at ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Titingnan niya si Lito na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, at ang takot ay mapapalitan ng isang matinding pagnanais na protektahan ito. Dahil dito, sa umaga, ang mansyon ay nagiging isang malaking kulungan. Bawat sulok ay isang posibleng tagpuan. Bawat anino ay isang posibleng banta. At si Marco De Villa, ang amo ng bahay, ang amo ng kanyang ina, ay ang naglalakad na bangungot. Pinilit niyang iwasan ito. Kung naririnig niya ang mga yapak nito sa pasilyo, liliko siya sa ibang direksyon. Kung alam niyang nasa sala ito, mananatili siya sa kusina kasama ang mga katulong. Kung alam niyang nasa hardin ito, ikukulong niya ang sarili sa silid-aklatan kasama si Lito. Naging isa itong laro ng pagtatago, isang sayaw ng pag-iwas. Ngunit ang mansyon, gaano man kalaki, ay may hangganan. At ang tadhana, gaano man niya iwasan, ay mapaglaro. Isang hapon, habang naglalaro si Lito sa hardin, bigla itong natisod at bumagsak. Umiyak ito ng malakas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Lito, sigaw ni Ara, mabilis siyang tumakbo papalapit. Ngunit may nauna sa kanya. Mula sa kung saan, sumulpot si Marco. Mabilis nitong binuhat si Lito mula sa damuhan. Tahan na, champion. Hindi naman masakit yan, di ba? Sugat lang ng mga tunay na lalaki yan, sabi ni Marco, ang boses niya ay malumanay, isang tono na hindi pa naririnig ni Ara mula sa kanya. Tiningnan ni Marco ang gasgas sa tuhod ni Lito. Dinala niya ito sa isa sa mga upuan sa hardin, kumuha ng panyo sa kanyang bulsa, at maingat na pinunasan ang sugat. Si Lito, na kanina ay umiiyak, ay tumahan na at pinapanood lang ang ginagawa ni Marco. Nakatayo si Ara sa hindi kalayuan, pinapanood ang eksena na parang isang pelikula na hindi niya maintindihan. Ang puso niya ay sabay-sabay na nakakaramdam ng dalawang magkasalungat na emosyon. Ang isang parte niya ay natatakot. Ang lalaking may peklat, ang lalaking laman ng kanyang mga bangungot, ay hinahawakan ang kanyang anak. Ngunit ang kabilang parte ay nakakaramdam ng kakaibang kurot. Ang paraan ng pag-aalaga ni Marco kay Lito ay puno ng sinseridad. Walang pagkukunwari. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may ibang lalaking nag-alaga sa kanyang anak bukod sa kanya.
At ang lalaking iyon ay si Marco. Okay na, sabi ni Marco kay Lito, tinapik nito ang balikat ng bata. Next time, dahan-dahan lang sa pagtakbo, ha? Noon lang napansin ni Marco na nakatayo si Ara doon, nakatitig sa kanila. Tumayo siya at hinarap ito. Ang malumanay niyang ekspresyon ay napalitan ng dati nitong seryosong mukha. Okay lang siya, sabi ni Marco. Hindi nakasagot si Ara. Tumango lang siya, lumapit kay Lito at niyakap ito ng mahigpit. Salamat po, sir. Pagkatapos ng insidenteng iyon, mas lalong naging komplikado ang lahat para kay Ara. Ang takot niya kay Marco ay hindi nawala, ngunit ngayon may kasama na itong pagkalito. Sinusubukan pa rin niyang iwasan ito, ngunit tila mas lalo silang pinagtatagpo ng pagkakataon. Gaya noong isang araw, nang magkasabay sila sa elevator. Para maiwasan ito, sinadya niyang ibagsak ang mga librong dala niya para lang hindi makasakay. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay dumating noong isang Sabado ng gabi. Nagkaroon ng isang maliit na salu-salo sa mansyon, mga malalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ng mga De Villa. Pinakiusapan siya ni Doña Elvira na manatili at tumulong. Suot ang isang simpleng bestida na ipinahiram sa kanya ni Doña Elvira, pakiramdam ni Ara ay wala siya sa lugar. Ang lahat ay elegante, mayaman at masaya. Habang abala siya sa pagtulong sa kusina, narinig niya ang tawanan mula sa sala. Sumilik siya at nakita niya si Marco, napapaligiran ng mga kaibigan, tumatawa. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng aroganting amo at ng halimaw sa kanyang bangungot. Ang nakita niya ay isang lalaking gwapo, matagumpay at masaya. Marco, Hijo, tawag ng isa sa mga bisita, isang matandang lalaki. Hindi pa rin nawawala ang peklat mo, ano nga bang nangyari dyan? Huminto ang mundo ni Ara. Ang lahat ng ingay ay nawala maliban sa tanong na iyon. Ang kanyang mga kamay na may hawak na tray ay nagsimulang manginig. Tumawa si Marco ng bahagya, tila sanay na sa tanong. Wala po ito, tito. Isang maliit na aksidente lang sa may Quiapo. Mga 6 na taon na rin po ang nakalipas. Quiapo. 6 na taon. Ang mga salita ay tumama kay Ara na parang kidlat. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Quiapo. Ang lugar kung saan siya nakatira noon. Ang lugar kung saan nangyari ang lahat. 6 na taon. Ang edad ni Lito, kung bibilangin mo ang 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Lahat ng pagdududa, lahat ng takot, lahat ng pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan, ay biglang nagsama-sama at bumuo ng isang nakakakilabot na katotohanan. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Ang peklat. Ang lugar. Ang panahon. Nabitawan niya ang tray na hawak niya. Ang tunog ng nabasag na baso ay umalinggaw sa kusina, ngunit para kay Ara, ang tunog na iyon ay ang tunog ng kanyang mundo na tuluyan ng nabasag. Tumingin siya sa direksyon ni Marco, at ang nakita niya ay hindi na isang amo, o isang mabait na estranghero, o isang lalaking tumatawa. Ang nakita niya ay ang mukha ng kanyang bangungot. Ang tunog ng nabasag na baso ang nagpabalik kay Marco sa realidad. Nawala ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ito ng pag-aalala. Agad siyang nagpaalam sa kanyang mga kausap at nagmamadaling pumasok sa kusina. Naabutan niya si Ara na nakatayo sa gitna ng mga bubog, nanginginig at maputla na parang isang multo. Ang mga katulong ay nag-aalalang lumapit sa kanya, ngunit tila hindi sila naririnig ni Ara. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kawalan. Anong nangyari? Tanong ni Marco. Bigla na lang po nabitawan ni Maam Ara, sir, sagot ng isang katulong. Lumapit si Marco kay Ara. Ayos ka lang? Nang marinig ang boses niya, tila nagising si Ara mula sa isang masamang panaginip. Umatras siya, malayo sa kanya, na para bang siya ang apoy at si Ara ang yelo. Aayos lang po ako, sir, sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pasensya na po. Lilinisin ko po ito. Huwag na. Hayaan mo na sa kanila yan, sabi ni Marco, ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Magpahinga ka na muna. Hindi na sumagot si Ara. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pag-alis sa kusina. Naiwan si Marco na nakatayo roon, puno ng pagtataka. Ang reaksyon ni Ara ay hindi normal. Ang takot sa mga mata nito ay hindi para sa nabasag na baso. Iyon ay isang takot na mas malalim.
Kinabukasan, ang kisayaw ng pag-iwas ni Ara ay naging mas desperado. Hindi na lang ito simpleng pag-iwas. Ito ay isang tahimik na pagtakas. Sinubukan siyang kausapin ni Marco sa hardin habang nagbabasa ito ng libro at si Lito ay naglalaro. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na tumayo si Ara, tinawag si Lito, at nagdahilang may kailangan silang gawin sa loob. Isang araw, bumili si Marco ng isang robot na laruan, isang bagay na alam niyang magugustuhan ni Lito. Iniabot niya ito sa bata, ngunit bago pa man ito makuha ni Lito, kinuha ito ni Ara. Salamat po, sir, pero hindi po namin kailangan, sabi ni Ara, ang boses ay malamig. Hindi po namin kailangan ng awa ninyo. Ibinalik niya ang kahon sa mga kamay ni Marco at hinila si Lito palayo. Iniwan si Marco na nakatayo roon, hawak ang laruan at pakiramdam ay isang tanga. Ang salitang di awad ay tumama sa kanya. Hindi awa ang nararamdaman niya. Sa katunayan, hindi na niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Ang pagdududa, pagkaakit, pag-aalala, at ngayon, pagkabigo, lahat ay naghahalo-halo sa loob niya. Hindi na niya kaya ang ganito. Ang mga pader na itinatayo ni Ara sa pagitan nila ay mas lalo lang nagpapaigting sa pagnanais niyang malaman ang katotohanan. Isang gabi, hinintay niya ito. Alam niyang pagkatapos patulugin si Lito, madalas itong pumunta sa balkonahe para magpahangin. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nang makita niyang lumabas ito, sumunod siya. Ang hangin ay malamig at ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa mga ilaw sa hardin. Nakatayo si Ara, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malayo. Ara! Nagulat ito sa kanyang boses. Napahawak ito sa rehas ng balkonahe, ang mga daliri nito ay namuti sa higpit ng kapit. Dahan-dahan itong lumingon, ang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at takot. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco, dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay tila nagiging dahilan para umatras ito. Wala po tayong dapat pag-usapan, sir, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Huminto si Marco. Ayaw niyang takutin ito lalo, ngunit kailangan na niyang tapusin ang sayaw na ito. Meron, Ara. Meron, git niya, ang kanyang boses ay puno